Ng araw po ng linggo sa ating lahat. Dalawang congratulations sa inyong lahat. Una, congratulations dahil nagsimba kayo sa unang linggo ng 2025, no? Kagaya ng sinabi ko sa introduction, this year, 2025, there will be 52 Sundays. So try your best, no, to attend this 52 Sundays of the year, no, as an offering, thanksgiving to God for the second congratulation, no, yung makarating tayo, makaabot tayo, ma-experience natin ang Jubilee year na ito ng 2025. I say it is a great Jubilee year kasi imagine mo, every 50 years ang Jubilee year eh. Pero iilan lang naman ang mga taong makakaabot o makaka-experience ng every 50 years. Siguro 2 beses lang kung mahaba ang buhay mo. Kaya binaba na ginawang 25 years na lang, no? Kaya nga, yung mga buhay na at meron ng isip noong 1975, pakitaas nga ang kamay ng mga buhay na ng 1975, may isip na, yung iba siguro dalaginding na, elementary na nung 1975. Sige, huwag kayong mahiya. Dahil napakaswerte ninyo, nakatatlong Jubilee na kayo. Palakpakan natin sila, no? Imagine, no, 1975, 2000, at this year, 2025. Isn't that great? Isn't that amazing? At kapag umabot pa kayo ng 2050, isa lang ibig sabihin nun, masamang damo kayo. Joke lang yun. No? Napakaswerte at napakapalad ninyo, no, na maranasan ito. Bakit? Because every Jubilee year is a very biblical reminder of the great favor of God. No? Kasi every Jubilee year, no, pinapalaya ang mga bihag, pinapabalik ang mga alipin, pinauuwi nila, pinagpapahinga ang lupa, pinagpapahinga ang mga hayop, binubura ang mga utang, no? Ganun katindi, ganun kalaki ang Jubilee year sa Bible, no? It is a great year of favor, no, of the Lord. Kaya tunay nga na nagpapasalamat tayong umabot tayo sa Jubilee year na ito na may temang Pilgrims of Hope. At merong liham ang ating Santo Papa, spes non confundit, no? Hope does not disappoint, no? Ang pag-asa daw ay hindi tayo sisiraan ng loob, no? Kung may pag-asa, hindi ka masisiraan ng loob. Hindi ka panghihinaan ng loob. Hindi ka mawawalan ng tiwala o pag-asa, no? So, spes non confundit. Hope does not disappoint. We are pilgrims of hope. Kaya enjoy this Jubilee year of 2025, no? So, katulad ng mga mago o pantas sa ating ebanghelyo, how can we find the Lord? Paano natin matatagpuan ang Panginoon sa panahong ito ng Jubilee year, no? Merong 3 attitude, karakter, hindi lang pala 3, 4, ang mga matatalinong mago o magi on this Epiphany Sunday, no? Mga pantas. Kaya hindi take-home word for this Sunday, kundi take-home letters. For letter M, bakit matalino ang mga pantas o ang mga mago? At ito rin ang paanyaya sa atin. Number 1, bakit matatalino ang mga pantas? Una, marunong silang magtanong. Hindi sila nahihiyang magtanong. Please, learn to ask. Be humble to ask before
judging other people, before making decisions, before making life great decision, no? Matuto tayong magtanong. Alam ninyo, isa sa siguro isang human activity na nabawasan sa mga tao ngayon ay ang pagtatanong, no? Siguro kung nagbibiyahe kayo, yung mga nakakatanda, alam nila si Mr. Magtanong no? Dahil kapag ikaw ay pumupunta sa isang lugar na hindi mo alam, kailangan mong magtanong. Pero ngayon, di mo na kailangan na magtanong. Ano ang kailangan mo? Cellphone at internet. Kailangan mo mag-Waze o i-Google Map, no? Dati, ang mga bata, tanong ng tanong sa teacher o sa magulang. Ngayon, kapag nagtanong ka sa students, do you have any questions? Walang nagtatanong. Kasi, mas marunong pa si Google kaysa kay mama. Mas marunong pa si ChatGPT o si Meta AI kaysa kay teacher, no? Kaya doon sila nagtatanong. But why do we ask? We ask because of number 1, humility. Number 2, to combat ignorance. But number 3, most importantly, to develop our relationship, no? To build relationship. Kapag natututo tayong magtanong, mas minsan napapalago natin ang ating ugnayan at relasyon, no? Yung mga magulang na nagtatanong sa mga anak, kumusta sa school? Anong ginawa ninyo, no? Kumusta ang araw mo? At ganun din sana ang mga anak, marunong magtanong. Kasi minsan, kaya hindi na tayo nagtatanong, may mga ilan na binabara o sinasara yung nagtatanong. Sasabihin, tanong ka ng tanong, sumunod ka na lang. O kaya, huwag ka nang magtanong, ang kulit-kulit mo, no? Naalala ko tuloy yung kwento ng isang mag-ama na yung tatay niya ay nagsisimula ng magkaroon ng Alzheimer's. Pinasyal niya sa park. At habang nagkakalikot siya ng cellphone niya para sa kanyang business, sa kanyang mga associates, yung papa niya na naka-wheelchair, sabi niya, my son, what is that bird? Sabi ng kanyang anak, Dad, that is a sparrow. At after a few seconds, tinanong na naman niya, ano yung lumilipad na ibon na yon? Sabi ng anak, that is a sparrow, Dad. So bumalik siya sa cellphone niya, at ilang seconds lang, anak, ano yung ibon na dumapong yun? Sabi ng anak, Dad, that is an sparrow. At bumalik siya sa cellphone niya. After a few seconds, ano ang tanong ng daddy niya? Ano yung ibon na yon? Kaya tumayo yung anak at nainis. Sabi niya, Daddy, I have been telling you that is a sparrow. Napakakulit mo. Sa sobrang galit niya, inis niya, inuwi niya yung tatay niya. At sa pagmamadali niya, pagpasok ng pintuan, nasagi niya yung picture nilang magtatay. At doon lang niya napansin, meron palang small note doon sa picture nilang magdaddy. At yung picture na iyon ay sa park na pinanggalingan nila. Nung small boy pa yung mama na iyon. At binasa niya, sabi ng daddy niya, this is the best day of me and my son in the park. He learned how to ride the bicycle. But also today, he learned what is a sparrow is after asking me 1,000 times. Biglang naluha yung kanyang anak. Nung bata pala siya, hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses, kinukulit niya yung tatay niya kung ano yung ibon na iyon. And yet,
ngayong matanda na yung tatay niya, parang wala siyang pasensya sa tanong ng magulang niya. Kaya yung mga may magulang dito na makulit na, tanong ng tanong, please be patient with them. We are also like them when we were young. Tanong tayo ng tanong. Pero mahalaga talaga yung pagtatanong. Kasi it builds relationship. Dito nga nagsisimula yung magkakilala, ang magkasintahan. Dito nga nagsisimula ang pagkakaibigan sa simpleng tanong lang, no? So, huwag mahihiyang magtanong. Pangalawa, marunong maghanap, no? Ang mga pantas matatalino kasi marunong magtanong, marunong maghanap. To search the Lord, to be courageous, to be patient in searching the Lord, even in difficult moments. Even in times when we ask the Lord, where are you, Lord? When we are sick, when we have problems, when we have failures, hanapin pa rin natin ang Panginoon. Hanapin pa rin natin ang Diyos kahit sa panahon na napakahirap niyang makita. Magtiyaga, magpasensya. Sabi nga ng isang gwapong pari sa kanyang My Story, ewan ko kung nakita ninyo yon, try to look positive, something positive in every day. Even if sometimes you need to look harder. Hanapin ang positibo sa bawat araw. Kahit na pagminsan, parang napakahirap at napaka-imposibleng makita ang positibo sa araw na tayo ay nasa pinakamababa ng buhay. So maghanap, to search and be courageous. Be patient in searching the Lord. At kapag nahanap mo na ang tatlong letter M na karakter ng mga pantas, kaya sila matalino ay manatili, stay, remain. Hindi na sila bumalik kay Herodes. Hindi na sila bumalik sa dating daan nila. Manatili kay Kristo. Remain in the Lord. Do not leave the Lord again. Because there is none better than Him. There is none better than the Lord. Even your material wealth, even your highest success in life, there is none better with the Lord. Please don't ever leave the Lord again. Wag na wag tayong ihiwalay sa Diyos. Manatili tayo sa Kanya. At pang-apat, ang magiging bunga ng pagiging matalinong pantas ay yung natuto silang magbigay, magregalo, magbahagi. Nagbigay ng ginto, mira, at insenso o kamanyang sa ating Panginoon na sanggol. So ganun din sana tayo. Kapag tayo ay marunong magtanong, kapag tayo ay marunong maghanap, manatili tayo sa ating nahanap na espesyal sa buhay natin. At kapag nakita natin ito, matututo tayong magbigay, magbahagi at magregalo sapagkat nakita na natin kung ano yung pinakamahalaga na hindi na mawawala sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Please all stand. Payag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako